Ayos ah. Pinadala na lang dito sa shop yung board. Galing pa to ng New Manila, Quezon City. So pinabaklas na lang niya yung board at ito na. Kasi nga malaki yung unit, so hindi kayang dalhin dito. At isa pa, napakalayo, Quezon City. Medyo hindi ko na kayang puntahan sa yung lugar. Kaya nagkasundo kami na baklasin na lang yung board at ipadala dito sa shop. At nagtiwala naman yung customer at ito nga pinadala na niya. Yan yung board. Yun yung IC na papalitan. At yan sa pagpapalit, kailangan tanggalin muna natin yung pinaka silicone yan sa IC. At dito kailangan baklasin din natin yung likod. Yan, yung likod na yan. Gagamitan natin yan ng soldering para matanggal natin yung takip na yan. Kasi plastic lang yan. So gagamitan na lang natin ng soldering para matanggal yung plastic na yan. Kasi sa loob niyan meron uli siyang mica at meron din siyang silicone uli na kailangan pagtanggal niyan ay lilinisin maigi para matanggal natin yung hinang dun sa pinaka-IC niya. Meron siyang mica at sa likod niyan meron uli siyang silicone. So sa pagtatanggal niyan na yung silicone, kailangan hindi masyadong madiin para hindi ma-damage yung ibang pyesa. Kasi may pyesa din dyan sa likod. Double-sided kasi siya. Meron sa likod, meron din sa harap na hinang na pyesa. Kailangan dyan na huwag madiin. Ganun din dito sa pinaka-IC, yung silicone din siya. Kailangan tatanggalin mo rin yan. Kasi ang sunog na yan, nagkakos yan ng contact sa IC. Kaya nag-e-error yung system niya. At yan, makikita nyo yung pagkatapos malinis, yan, malinis na pati doon sa pinakataas ng IC. Tinanggal ko rin yung pinakamaitim doon. Yan, napapansin nyo malinis na. So pagka ganyan, pwede na siyang tanggalin gamit ng desoldering pump. Yan, tatanggalin ko na siya gamit ng soldering pump. Sa pagtatanggal naman niya, kailangan maging maingat din kasi dito sa mga part niyan may mga maliliit din na IC. Kailangan hindi siya ma-damage. Tanggal ko na yung IC dyan. Pwede na siyang iangat. Tanggal na. Yan na yung sirang IC. So pagtanggal din, kailangan lilinisin mo yan kung meron siyang mga na-shorted sa pagtatanggal mo. Kailangan lilinisin mo ulit pagtanggal ng IC. At ito na yung ipapalit nating pyesa. Kailangan bago. Bagong-bago yan.
Kailangan pag salpak ng IC, kailangan lapat na lapat. Ayan, kailangan pantay. Ayan, yan, pwede na siyang hinangin. Pagkalagay ng IC, kailangan sisilipin mo rin siya kung yung siyang magkaka-shorted. Pagkatapos hinangin. Ganun lagi, i-double check. Pagkahinang, double check kung may nag-short. Yan, okay na siya. At pwede na itong i-deliver. Okay na yan. At yan na nga, binabasta ko na yung repair natin. Sana gumana siya kasi nga siyempre hindi naman natin alam kung gagana siya or hindi. Kasi nga wala yung unit, yung pinaka-washing machine. Kasi dyan may mga chine-check din ako na mga pyesa na sigurado rin ako na gagana. Pero iba pa rin siyempre na testingin mo yung unit, yung board na nandyan yung unit na alam mo talagang gagana. Ayan, nakaabang na yung move it. Di bali pinapick up na lang ng customer. Di bali ganun lang. Pagkatapos ng repair, tatawagan ko yung customer na gawa na yung pinaka main board, pinaka power supply. And then siya na yung nag-book. Siyempre siya na rin ang magbabayad. Pinabidyoan ko yan sa asawa ko para meron kaming katibayan na may laman yung i-deliver. Yan. Nakuha na ng move it. Sabi ko muna, kailangan ilagyan natin ng plastic kasi medyo umuulan nga. Yan, dinoble ko pa yan para sigurado. Ito na nga yung testing, kuha na ng customer at testing nito. So mapapansin nyo, nag-power on na siya at wala nang lumalabas na H52. Function na. At ito pa yung isang video. Pagka-testing ng customer, sabi ng customer, ayos ha. Sabi, ayos daw.